Mga ka-budget, ayan. So dito ulit tayo. Live tayo ngayon dito sa Budget Bikes Cavite. Na kung saan merong lumabas at nagbabalik. Ito yung mga unang labas natin, unang bikes natin, Rhino. Ayan. So ito mayroon na po ulit lumabas na Rhino. Sa mga naghahanap at nawalan dati, naghahanap pa rin hanggang ngayon ng Rhino, no. So meron na po ulit tayong stock. So okay, so ito yung pinakamura kong Rhino sa ngayon. So ito si Rhino Commuter. Ayan, sa pangalan pa lang commuter na, no. So pwede yan pang services school, basta trabaho, mga ka-budget. Ayan, so ito si Rhino Commuter natin, 26ER. Ayan, so MTB po yan, mga ka-budget. Okay, so dito, so bago ko siya sabihin yung presyo, i-bike check muna natin itong bike na gawa ni Rhino. Ayan, so Rhino Commuter 26ER steel frame. So ang steel frame, ayan po ay bakal, mga ka-budget. Pero yan, ang gawa niyan ay chromoly frame. So mas pinagaan siya na klase ng bakal. Ito si Rhino. Ayan. So diyan na trademark si Rhino doon sa mga ano niya sa mga lightweight na bakal, no. Yan po yung tinatawag nating chromoly frame. Okay, sa forma ng frame niya, ayan, kung mapapansin nyo yung frame niya, ayan, so dito sa top tube niya, medyo may pagkakuba, no? Yan po kasi yung mga unang labas ni Rhino. So nagbabalik ulit siya, mas pinaganda, mas pinamura siya, mga ka-budget. Dito sa top tube niya, color combination ito, black with red. Ayan, so kung mapapansin nyo, glossy yan, no? Sa pagkaangas. So hindi siya halatang bakal, mga ka-budget. Sa unang tingin, swak na swak. Ayan. So dito, top tube, dito nakalagay yung brand niya na Rhino Bikes. Ayan. Dito, logo niya, Rhino, letter R. So small na R yan, mga ka-budget. Dito sa kanyang gilid, dito, always in motion. Okay, alam niyo naman, pag ginagamit niyo yung bike, kailangan na sa motion kayo, no? Dito naman sa gilid, ayan, commuter. Pang-commute talaga to, mga ka-budget. Steel frame siya, 801. Rhino, so meron na rin siyang lagayan dito ng battle cage dito sa kanyang down tube. As usual naman, laging andyan yan. So dito, yung kanyang seat clamp ay alloy na rin. Ayan, so quick release. Kanyang seat post, Rhino brand. So ito ay bakal pa, mga ka-budget. Size ng kanyang asset tube, tignan natin kung may nakalabas. Ayan, so may naka-emboss dito, 28.6. So ito siya ay bakal pa. So ito ay Rhino, mga ka-budget. No? Then yung kanyang pedal, ball bearing pa to, mga ka-budget. Pero ang ganda ng ikot eh. Kahit ball bearing, parang seal bearing kung titignan kasi napakaganda, no? So, I think maganda pa yung grasa nito. Yung pedal nito, stock, plastic pa. Ayan po, may nakalagay na right and left dito sa kabila. Ayan. Saddle naman ito, ayan, binagay din sa kulay o yung forma ng bikes. Ayan, Rhino, mga ka-budget. Dito naman tayo sa kanyang head tube, standard, 4444, mga ka-budget, non-tapered. Ayan po, dito nakalagay yung Rhino na logo niya. So dito naman tayo sa kanyang drivetrain, mga ka-budget. Yung FD at RD na ginamit sa kanya. So yung FD nito ay clamp type, Saiguan ang brand, 42 teeth. Yan, yung Saiguan na yan, yung dati kung familiar kayo ng unang mga labas ni Trinx, no? So Saiguan po yung mga brand na lumabas niyan. Yung mga FD and RD ni Trinx dati, Saiguan bago nagkaroon ng L2W. Yan, mga ka-budget. So tibia tayo dyan. So dito ay naka 3x seal bearing. Ayan. So dito naman yung kanyang sprocket ay 7 speed. So bilangin na rin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 speed. 13 to 28 teeth to. No, ay 14 to 28 teeth, mga ka-budget. Ito ay thread type. Mga ka-budget, yung hub nito ay bakal pa. Then ito ay ball bearing din, mga ka-budget. Yung RD na ginamit sa kanya ay Saiguan TZ. Ayan. So kung mapapansin nyo, TZ, ayan po yung pinag-copyright na rin po ng ito. Yung Saiguan. Siyempre, may mga na-copyright na rin ng mga Shimano. Ayan. So, yung performance niyan, L2 Shimano, pare-pares lang din naman ng ano niyan. Siyempre, Shimano is Shimano, no, mga ka-budget. Ito, side gen, ito yung mga lumabas natin na dati sa kay Trinx, no. Ito yung RD na ginagamit. Okay, sa mga ka-budget, so bigyan ko kayo ng idea kung paano gamitin yung 3x. Kasi merong mga 1x, 2x, or 3x na maggamit ng mga bikes, no. Sa mga hindi pa o wala pang idea, so ito bibigyan ko kayo ng basic tutorial. Sa mga marunong na, so
sana turuan nyo rin yung mga bago, no? Para maiwasan yung sira ng bike habang ginagamit yung mga ganitong klase ng mga 3x na mountain bikes. Okay, sa bilang yan, meron yung shifter, no? So mamaya papakita ko na rin sa inyo yung thumb shifter natin na ginagamit. So dito, may mga numbering po yan, yung kanyang combo shifter. Yan, so combo shifter po tawag dyan o rapid fire. Okay, yan po yung shifter, may number po yan. So meron din yan dito. So paano malaman kung ang bike nyo ay 1 by number 1, number 2, or number 3, no? So dito kasi 7 speed niyan. So lahat po, pag napapansin nyo, lahat po ng number 1 dyan ay yung pinakaloob. Ayan. So dito yung number 1, gitna number 2, siyempre ito number 3. Ayan. So dito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So paliit siya ng paliit. Ayan po, mula sa dito sa number 1, papunta ito yung 7. Hindi yung maliit, yun yung 7. So baliktad sila. Baliktad, no? Vice versa sila, mga kabudget. Ngayon, para maiwasan nyo yung tinatawag nating cross-chain, mga kabudget. So meron kasing tamang shifting pagdating sa mga 3x. So bigyan ko kayo ng tutorial regarding dyan. For example, no? So dito kayo, gumagamit kayo ng number 1. Ito yung number 1 natin pagdating dito sa kanyang sprocket, ang kanyang crank, no? Ito yung number 1. So yung possible nyo lang po na magagamit dito sa likod ay yung 1, 2, 3, 4, and 5. So disregard nyo po itong 6 and 7 kasi ang tawag po dyan ay cross shifting. Ayan. For example, no, isi-shift natin siya. So bababa siya dito sa number 6. Ayan po, kung mapapansin nyo, yung kadena nyo tabingi na. Okay, so yan po ang tawag dyan ay cross-shifting. Ang tendency niyan, either higpit nito, maputulang kayo ng kadena, or mas masaklap, masira yung RD nyo. So dito naman tayo sa number 2. Yan, sa number 2 naman, ito yung gitna, no? So wala kang problema pag ang ginamit mo ay number 2. Kung ikaw ay newbie, so number 2 po ang gamitin nyo muna. Then, i-analyze nyo kung paano yung pagiging movement nitong 7 sprocket na to. Yan. So dito kasi sa number 1, ito po yung ginagamit natin dun sa mga ahon, no? So kung kayo ay nahihirapan mag-ship out, kaya dun sa dadaanan nyo, medyo makunat na yung ahon. So may mga purpose po yan. Yung kaya nilagyan siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung iba niya kasi may 7, may 8, 9 speed, 10, 11, 12, 13 speed. Ayan. So pare-pares lang din naman sila ng gamit. Ayan. So dito, pag andito kayo sa sprocket na to, sa pinakamaliit, ayan. So dito, ito po yung mabilis kayong magbike, no? Pero yan po ay medyo matigas. So yung timpla naman po niyan, so ayan ang sabi ko kanina, pag number 2 ka dito, so kahit saan dyan, pwede mong gamitin. So wala po siyang cross-shifting kasi nasa mid ka, o yung gitna. Pagdating naman dito sa number 3, yung mga gagamitin mo dito ay yung number 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin yung number 1 and number 2. Okay? Kasi cross-shifting din po yun ang tawag doon. So, tabingi din yung kadena nyo. So, yung ganun din. Ang issue niyan, maputulang kayo ng kadena o di kaya yung RD nyo ay masisira din. Okay? Dito, ito naman sa tatlo dito, pag aahon kayo, so ito yung pang-ahon, no? So, gagamitin nyo siya pang-ahon. Maliit, tumalaki. Ayan. So dito sa gitna kahit saan dyan. Number 3 naman ito. Pag malaki kayo dito, ang partner nito ay malaki. Ay maliit. Sorry. Pero wag niyong gagamitin yung malaki sa malaki, maliit sa maliit. Ang tawag doon ay cross shifting. Okay, continuous tayo dito. Yung rim naman ito ay alloy, no? 26 yung pinaka-diameter nito. Then 2.10 ay 2.125 ang gulong na ginamit dito. So kung mapapansin nyo, ayan. So yan po ay hindi Kenda, no? So Wanda po yan. Nasa lugar kayo ng Wanda. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang harapan. Fork na ginamit sa kanya ay steel. Rhino po yan. Ayan. Ito ay bakal, no, mga kabudget. Coil. So preload coil. Then ito, naka-disc brake na rin po yan. Ayan. 160mm rotor. Yung shifter naman ito, ano, dito tayo sa shifter, ayan. So, gaya na sabi ko kanina, so meron yung numbering dyan. Pagdating naman dito sa shifter niya, ito yung combo shifter, ito yung preno. Then dito yung sa sprocket. So, 1, 2, 3. Dito yung kanyang sa crank.
Dito yung kanyang sa sprocket. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Pinaliwanag ko na kanina kung saan doon yung number 1 sa mga nahihirapan mag-analyze. So yan. So kung kayo po ay newbie at medyo na intriga sa shifting, so I suggest i-press nyo muna ito sa number 2. Pag nang number 2 ka dito, lilipat na po yan dyan sa nagitna. Then kayo na po bahala dito. So wala po kasi ang cross shifting na tinatawag. Okay, so preno din ito. Ayan, so dito preno ito ng likod, no? So tignan naman natin yung cabling nito. So cabling naman ito ay naka-external. Ayan, so dito yan dumaan sa kanyang ilalim ng kanyang top tube. So ayan po, napapansin nyo yung cable na yan. Ayan po ay external po. Ayan talaga yung trademark dati ni Rhino, no? Sa labas talaga yan. So purpose naman po niyan, syempre may nagsasabi na nasa labas, mabilis kalawangin yan. So, hindi po yan basta-basta kakalawangin kung lagi po yung may grasa, mga kabudget. Ayan. So, sa grasa niyan, yung mild lang na nilalagay nyo. Kasi ang kinagandaan nito, mas madali nyo siyang linisin. Yung shifting, ayan, papapansin nyo, ayan po may mga nakalabas. So, mas madali nyong linisin, iayos yung pagkakanyang shifting. So, dito, pull up yung kanyang shifter sa FD, ganoon din yung kanyang RD. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang presyo. So magkano nga ba yung Rhino Commuter 26ER natin, mga kabudget? Okay, so gaya ng timeline natin. So ito po ay 4,500 with 5 freebies, glove tube, machine guard, arm sleeve, taillight. Ayan. So 4,500 lang to, mga kabudget. Meron ka ng Rhino Commuter, no? So pang service sa school, kasi pasukan na. So kung nahihirapan kayo sa mga pamasahe, siyempre, tricycle, jeep, bus, ayan. So pwede nyo na pong gamitin dito, temporary. At least makakatipid na po kayo niyan. Sa halagang 4,500, may bikes ka na, may libre ka pang 5 essential. Okay, ngayon, kung malapit po kayo dito sa branch natin, sa Budget Bikes Cavite, pwede nyo yung avail, no? 4,200. Discount lang tayong 300 dito, mga kabudget. No previous po yun, no, mga kabudget. Cash payment, 4,300. Ayan. Ito, si Rhino Commuters. Okay, so, yan po yung mga nanonood. So, pwede nating, tawag dito. Yan. So, ito, si Rhino MTB 26ER. 3x7 speed, chromoly, frame, alo yung kanyang rim, yung stem, mga kabudget. Handlebar nito, ayan po, steel pa, pero napakaganda niyang forma niyan. Okay, so ito, once again, ayan si Rhino Commuter 4,500 with 5 freebies, glove tube, machine guard, arm sleeve. Maraming salamat sa viewers natin.